Agad na uumpisahan at hindi i-delay ang deliberasyon at pag-uusisa sa proposed budget para sa taong 2025. Yan ang tiniyak ni Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Dalipe nitong Martes. Isa sa mga pangunahing prioridad sa National Expenditure Program sa taong 2025 ay ang sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan. Ito ang ibinahagi ni Majority Leader Dalipe nitong Martes sa isang media forum sa Kongreso kung saan ang 2 bilyong pisong kabawasan sa Confidential Intelligence Fund ay makakapaghatid ng dagdag pondo sa ibang layunin gaya ng job creation, yung dagdag sa ayuda, AIX, TUPAD, so that increase in the Confidential Intelligence Fund is a welcome news for us that we may be able to add it also for other programs of government, specifically yung ayuda sa ating mga mamamayan na nangangailangan. Sa kabilang banda ay pinuri ng mga kongresista ang maagang pagpasa ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Administrasyong Marcos ng proposed budget para sa susunod na taon. By next week, without any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. So the Committee on Appropriations under Committee Chairman Saldico will start the briefing and we will start it with the DBCC, the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance, and all other agencies which were tasked and mandated for the creation of the budget will be present. So we will not anymore delay things. We are eager to start deliberation, and the members of the House are ready to scrutinize the proposed budget of the Executive Department presented by President Bongbong Marcos. Dahil dito, kumpiyansa rin si Dalipe na bago pa man ang congressional break sa buwan ng Oktubre ay may pasa na nila ito sa Senado. Target umano nila na matapos ang deliberasyon sa Kongreso sa ika-3 hanggang ika-4 na linggo ng Setyembre. Samantala, tiniyak naman ni Dalipe na walang ititigil na hearing ngayong taon. I don't see it a challenge because if you observe during the Committee on Appropriations hearing, sa sobrang haba ng listahan, may congressman naghihintay ng 3 oras, nakaupo lang, walang ginagawa. So, it's a matter of time management. Instead of sitting there na 3 hours na magrereklamo siya, naghihintay siya sa sobrang dami-dami ng mga congressman na gusto magtanong, we can also do other work with other committees and spend those time by hearing the other measures, especially yung mga investigation. And they can just shuttle back and forth between the committee room. Bukod sa tamang pamamahala ng oras ay isang malaking tulong din umano ang mga bagong espasyo sa bagong tayong building sa Batasang Pambansa Complex kung saan maaari nila itong magamit bilang committee hearing rooms para sa ongoing hearing sessions tulad ng drugs, budget, pogo at iba pang importanteng issue na nangangailangan ng masusing pagtatasa at pag-uusig. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.